Hi guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. So sa video na to gawin natin ang love reading para po sa may mga Aquarius in Venus. So kung hindi ka sure kung ano yung Venus sign mo kung Aquarius ba o nakita mo lang kasi Aquarius at pinanganak ka sa date na Aquarius, malamang hindi para sa itong reading na to. So stop watching, click the link at alamin mo muna kung ano yung Venus sign mo at yun ang panoorin mo. Pero andoon yung kung hindi mo kung sure ka na ito yung ayun yung Venus sign mo, then tandaan na yung mga readings natin, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. So sa mga kailangan po magpa-schedule ng private readings or spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking Facebook page, yung link nasa description ng video. And sa mga gusto pong maging member, available po siya by clicking po. I-click nyo lang po yung join button sa baba. Magkakaroon po kayo ng access sa mga exclusive videos po natin like the extended readings, kung sa mas malalim ang readings. At sa future live po na mga live natin, magiging priority na po kayong mabasahan muna. Now, for donations po, you can send it via the heart, yung thanks button sa baba, o pwede rin po GCash Maya, numbers on the bottom of the screen. Warriors, let's check muna yung overall energy mo for November. In terms of love, we have the Three of Cups. We're looking at possible celebration kasi ang 3 kasi it's about the number of number siya ng expression and communication, habang si Cups naman is about emotions in the heart kasi water siya. So what I'm seeing here kasi na there will be abundant this November, magkakaroon ng abundance of positive communication. Magkakaroon ka ng mga new sets of connections. So pwedeng mga bagong set of friends to na ibibigay ng universe para sa'yo. And we are looking as well na na mas lalalim yung connection mo with other people. Now, I'm also seeing here kasi na yung mga possible na reconciliation. So, may mga people sa nakaraan na medyo makikipagbati tayo o magkakaroon kayo ng paraan para makapag-usap ulit. It is a good thing kasi ang hirap mag-move sa blessings ng universe kapag andoon na alam natin na may mga negative emotions tayong dala-dala sa ating buhay. So, si universe medyo gusto muna niyang linis-linisin 'yon. So, huwag kang magtataka na magkakaroon ng pamamaraan para magkaroon ka ng connection ulit sa mga tao na sabihin natin na wala sa life mo before, na for some whatever reason, nag-cut off ka sa kanila. So, the universe wants na isettle mo yon. So, yun na yung parang final authority na. Ano ba? Total cut off na ba? O magre-rebuild, magse-start ulit ng panibagong friendship or ng panibagong connection. So, madami to. Hindi lang to this November mangyayari. As in, progressive siya. Aabot hanggang next year. And it is something na may mangyayaring realization ka din kasi. At andun yung point na mas maiintindihan nyo pareho bakit ganon yung reaksyon ng bawat isa, bakit ganon yung nasabi, bakit ganon yung nagawa. So, andoon yung mga bakit na tanong. Yung mga bakit, kailan yan, masasagot siya once that connection is re-established. And maganda dito kasi pa nag-usap kayo, medyo humupa na yung mga emotions ng bawat isa at mas magiging maganda na yung usapan nyo kasi wala nang involved na masyadong emotions, and it will be better na magkakaroon, mas clear na yung pag-iisip ng bawat isa. And hindi na yung bugso ng damdamin ang mangunguna. Bagkus ando na yung mas mangingibabaw yung open-mindedness, mag-uusap with understanding, tsaka mas pipiliin na intindihin. So at least doon, yun na yung moment ng make or break na yun eh. Kung talagang
hanggang doon na lang ba o pwede pang ipagpatuloy? And yeah, hindi lahat ng mga connections mo ipagpapatuloy mo. Some of them you will really cut off. Some of them talagang bibitawan mo. And some of them talagang lalayuan mo na. And actually, may mga iba ngayon yung present connections. Medyo iiwanan mo na rin eh. Kasi hindi na maganda, hindi na healthy yung energy sa dala nila sa'yo. So, andoon na magdadalawang isip ka na kung ipagpapatuloy mo pa ba. Which is okay kasi at the end of the day, ang kailangan mong protektahan dito is yung inner peace mo. Now, tingnan natin ano ba ang sinasabi ng darkness tsaka ng light sa'yo. Bakit darkness and light? Simple, para balance tayo. Yin-yang. So, gagamitin natin si Dark Mirror at si Work Your Light. So, sabi ng Dark Mirror, we have here triumphs of lies and fated to suffer. Alam mo, may mga may mga ma-expose by January to. Siguro latter part ng January magsisimula, magpo-push siya hanggang February and March. May mga akala mo yun yung totoong nangyari, ma-expose. At yung mga tao na akala mo totoong concern sa'yo, malalaman mo yung totoong kulay. So, wag kang magulat na parang yung iba sa kanila matagal mo nang kilala. Yung tipong pangtaunan na yung malaglag ka. Pangtaunan na yung yung friendship kuno. Pero ang totoo, ginagamit ka lang pala. And hindi nagpapakita ng totoong motive. Andoon na hindi niya talaga pinapakita yung totoong kulay niya. So, may expose sila summer and latter part ng January hanggang March. Unti-unti lalabas sila. So, dito na yung point na doon mo mapapansin na kaya man pala minsan nagkakagulo-gulo ko or kinakapos ako or kaya pala nagkaroon ako ng sama ng loob kay ganto or mali yung pagkakaintindi ko sa nangyaring ganto. It's because of this person or pwedeng person to or group of people sila. Pero more on dalawa or tatlo to na individual Basta yung isa, ito since collective to ang nakukuha ko dito yung isa, medyo malapit-lapit sa 5'4 or 5'5 yung height. So medyo malapit yung range doon. So, think and kumbaga ngayon mo gamitin yung yung sa Aquarius side mo about since air element yon ang pag-overthink and overanalyze, doon mo muna gamitin para alam mo kung kailangan mo pa bang i-maintain yung connection mo sa taong to o tama na hanggang doon na lang. So, tingnan natin ano yung sabi ng light para sa'yo. So we have here is we the Hathors. So deep love, mother's milk, birth as a portal, and trust the timing. Trust the wave you came in on. Time is not running out. May mga ito pa. Another thing na i-rebuild ng universe para sa'yo, yung relationship, it's about yung family. So, more on the blood relatives to. Na bibigyan ng pansin ng universe. Kasi, andoon na at the end of the day, kamag-anak mo sila. Yes, hindi naman ibig sabihin na kapag nakipag-usap ka or nakipag-ayos ka sa kanila, kailangan balik kayo sa dati. Hindi requirement yon. Tulad yung pag-uusapan namin ng friend ko kanina. Sabi ko, it's required na magpatawad tayo. First, magpatawad sa sarili natin kasi may mga nagawa din tayong mali o may mga hindi tayo nagawa na dapat ginawa natin. And same thing, may mga nasabi or hindi nasabi na dapat nasabi din or hindi dapat sinabi. Yun yung unang requirement. Pangalawa, yung pagpapatawad din sa kanila para ma-release ka din from any negative emotions na pwedeng dala nung nararamdaman mo. Pero again, hindi requirement na bumalik kayo sa dating kayo or dating connection. Kasi
it's still ang pinaka main target mo is to protect yung inner peace mo. Protektahan mo yung sarili mo from being hurt once again. So, lumalabas din dito sa card na hindi pa naman yun, marami, sabihin natin na tapos na, matagal na yung time na dumaan, pero hindi naman kasi tahad lang yun eh. Siguro yung magandang example niya sa amin ng mom ko, it took us ilang years, I think 3 years bago ulit kami nag-usap. Ang nakakatuwa nun, um, kasi personally, I made some wrong decisions. Yun, hindi kami nagkaroon kami, siya din siguro nagkaroon ng wrong decisions. At andoon na may mga negative kaming thinkings about each other na hindi namin napag-usapan ng maayos. So that's why humantong kami sa loss of communication. But nung Mother's Day lang, ayan. So I made a step para mag-reach out sa kanya so we could reconnect. And yeah, we're good na. So, pero hindi namin na-require sarili namin na bumalik kami sa dati. Parang andoon na our main target, our main goal is magkaayos muna. Then, let time, yung time ang magde-dictate kung hanggang saan naabot yung connection ulit namin. Kung lalalim ba or whatnot, then let the universe lead the way. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung readings there for guidance purposes. So, use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung gusto nyo pong maging member, you can click the join button sa baba and magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin like yung extended readings kung saan mas malalim yung mga readings na gagawin natin. And also, for the future live readings natin, priority ka na mabasahan ko kapag member ka. And kung kailangan nyo po magpa-schedule ng private reading or spellworks, you can message me in my Facebook page. Link is in the description below. Donations can be sent using the thanks button, yung parang heart, and also GCash Maya numbers in the bottom of the screen. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. Have a great day. I'll see you soon. Goodbye.